Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. inaasahang makikipagpulong kay Indonesian President Joko Widodo ngayong araw. Panukalang batas na layong makapagpatayo ng Kadiwa Store sa bawat lungsod at munisipalidad sa bansa inihain sa Kamara. Paglaganap ng spam at phishing messages pinaiimbestigahan sa Senado. At rollback sa presyo ng langis posibleng ipatupad bukas. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 5, 2022. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nakaalis na kahapon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungong Indonesia at Singapore para sa kanyang state visits. Ayon sa Pangulo, layo ng kanyang pagbisita na palakasin ang alyansa sa mga bansa na mahalaga para makabangon ang ekonomiya mula sa epekto ng pandemya. Umaasa rin ang Pangulo na makahihikayat siya ng mga dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Dumating na sa Jakarta, Indonesia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang unang state visit. Linggo ng hapon sa Pilipinas nang lumapag ang eroplano ng Pangulo sa Soekarno-Hatta International Airport sa Jakarta sa Indonesia. Kasama ng Pangulo ang kanyang may bahay na si First Lady Lisa Araneta Marcos, ang anak na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Sa kanyang state visit sa Indonesia, makikipagpulong ang Pangulo kay Indonesian President Joko Widodo at tatalakay ng ukol sa defense, maritime, border, economic at people-to-people cooperation. Ilang kasunduan rin ang inaasahang malalagdaan dito. Sa kanyang pre-departure speech, umaasa si Pangulong Marcos na makakatulong ang Indonesia sa sektor ng agrikultura at enerhiya ng Pilipinas. Beyond that, we will also be seeking the partnership and the help of our friends in Indonesia, from the President and for our friends in Indonesia for investment in the areas where we see that they can be of assistance, especially in the critical areas as we have identified them in agriculture and in energy. Pagkatapos ng kanyang pagbisita sa Indonesia, diretso si Pangulong Marcos sa Singapore para pa rin sa state visit mula September 6 hanggang 7. Magkakaroon ng hiwalay na pagpupulong si PBBM sa Singaporean President at kay Prime Minister Lee Hsien Loong para talakayin ng bilateral relations ng dalawang bansa. Lalagdaan rin dito ang mga kasunduan ukol naman sa counter-terrorism at pagpapalakas ng dalawang bansa ukol sa data privacy. Umaasa si PBBM na pagbalik niya ng Pilipinas ay dala-dala na niya ang mga kasunduan, mga pamumuhunan na makakatulong sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa. I expect that we will be coming back with the harvest of business deals to be signed in my state visits that will further strengthen our economic ties with both Indonesia and Singapore. All these initiatives that we will undertake on these state visits are very much in line with all of the priority areas that we have identified: the agricultural sector, the guarantee of food supply, the guarantee of prices, food prices that are affordable to ordinary Filipinos, the long-term plans that we have for energy, the long-term plans that we have for our emergence into the new global economy. Kasama rin sa delegasyon ng Pangulo, sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Finance Secretary Benjamin Jokno, Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, Budget Secretary Amena Pangandaman, Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Agad namang nakipagpulong sa Filipino community si Pangulong Marcos pagkadating sa bansang Indonesia. Tiniyak ng Pangulo na isusulong nito ang kapakanan ng overseas Filipino workers sa ilalim ng kanyang administrasyon. Samantala, may tugon na rin ang palasyo
sa aksyon ng gobyerno sa kaso ni Mary Jane Veloso, ang Pinay na nasa death row sa Indonesia dahil sa kasong may kaugnayan sa iligal na droga. Narito ang report ni Erlyn Simon. Mainit na sinalubong ng Filipino community sa Indonesia si President Bongbong Marcos Jr. kahapon, araw ng Linggo. Ang kanyang pagharap sa Filipino community sa isang hotel sa Jakarta, ang una nitong official activity sa kanyang state visit sa Indonesia mula September 4 hanggang 6, 2022. Kinilala ng Pangulo ang kontribusyon ng mga Pinoy sa bansa. I am very happy to see that this kinship and close people-to-people ties continue to endure, as shown by the vitality of the Filipino community here in Indonesia. Napakalaki ang respeto ng mga Indonesians sa mga Pilipino dahil sa inyo. You have become valued members of the local society. As investors, as company directors, business consultants, lawyers, accountants, engineers, teachers, and technical staff. Aminado ang presidente, pinipili ng ilang kababayang mga ibang bansa dahil sa kakulangan ng oportunidad sa Pilipinas. Tiniyak naman nitong committed ng administrasyon na isulong ang kapakanan ng overseas Filipino workers. Katuwang ng Department of Foreign Affairs ng ating mga embahada at konsulado, itataguyod ng Department of Migrant Workers ang kapakanan at karapatan ng lahat ng OFW sa buong mundo. Ito ang aking pangako na tutuparin ko bilang bago ninyong Pangulo. Iginiit din nito na gagawin ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang maiangat ang potensyal pang ekonomiya, sosyal at kultura ng bawat Pinoy. Para naman kay Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople, simbolismo ang pulong ni PBBM sa Filipino community na prioridad nito ang kapakanan ng OFWs. Samantala, ang Department of Foreign Affairs naman ang mangungunang kaugnay sa kaso ni Mary Jane Veloso, isang OFW na nasa death row sa Indonesia sa loob ng 12 taon dahil sa drug-related cases. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, posibleng matalakay ang isyu sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at Indonesia, subalit walang ibang detalyeng ibinigay kaugnay nito. Batay sa Department of Migrant Workers, nasa mahigit 7,400 ang mga Pinoy sa Indonesia at karamihan sa kanila ay nasa managerial at technical o professional positions tulad ng company directors, engineers, accountants, supervisors at teachers. Erlyn Simon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakatakdang makipagpulong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Indonesian President Joko Widodo ngayong araw. Tatalakayin ng dalawang Pangulo ang issue kaugnay ng defense at economic cooperation. At mula sa Singapore, may live report si Erlyn Simon live. Erlyn, anong oras nakatakda ang pagpupulong ni President Bongbong Marcos Jr. at President Joko Widodo ngayong araw? Kaninang umaga ay nakatakdang magpulong sina President Bongbong Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo sa Bogor Palace sa Bogor City sa West Java, Indonesia. Kabilang sa tinalakay ng dalawang lider ang may kaugnayan sa defense at military cooperation ng dalawang bansa. Sinaksihan ng dalawang panig ang signing ng renewal ng 1997 Defense and Security Cooperation Agreement. Mayroon ding pagtalakay sa maritime cooperation at border issues. Sa isyu ng ekonomiya, paiigtingin ang pagtutulungan ng Indonesia at Pilipinas sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding sa Creative Economic, Trade and Investment, Agriculture, Green Energy, Mindanao Eastern Indonesia, Trade and Connectivity. Para naman sa socio-cultural and people-to-people exchanges, may MOU rin on culture. Alang-alang naman sa kapakanan ng mga Pinoy sa Indonesia, mayroon ding labor cooperation ang Pilipinas at Indonesia. Samantala, wala pa tayong impormasyon kung natalakay ang issue sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at Indonesia kaugnay sa kaso ni Mary Jane Veloso, isang OFW na nasa death row sa Indonesia sa loob
loob ng 12 taon dahil sa drug-related cases. Wala pang ibang detalyeng ibinigay ang palasyo kaugnay nito. Bukod dito, inaasahang makipagpulong din si PBBM sa business community sa Indonesia. Ella? Alright, maraming salamat Erlene Simon live na nag-uulat mula sa Singapore. Pansamantalang pangungunahan ni Vice President Sara Duterte ang Office of the President. Ito ay habang nasa state visits sa Indonesia at Singapore si President Bongbong Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni Janice Inhente. Simula kahapon, September 4 hanggang 7, si Vice President Sara Duterte muna ang magangasiwa sa opisina ng Pangulo ngayong nasa state visit si President Bongbong Marcos Jr. Sa Special Order No. 75 na inisyu ng Malacanang at permado ni Executive Secretary Victor Rodriguez, itinalaga bilang officer in charge si VP Duterte upang matiyak na magpapatuloy ang day-to-day operations sa Office of the President habang nasa labas ng bansa ang punong ehekutibo. Si VP Inday Sara rin ang magagasiwa sa General Administration ng Executive Department, liban na lamang sa mga bagay na required ang Pangulo base na rin sa konstitusyon. Samantala, tutulungan naman ng lahat ng departamento, ahensya at iba pang kawani ng pamahalaan si VP Sara Duterte sa gampanin nito. Nakasaad rin na lahat ng magiging hakbang ni VP Sara ay alinsunod sa nasabing kautusan at maituturing na pag-akto ng Pangulo maliban na lang kung disapproved o reprobated ng punong ehekutibo. Kahapon dumalo si VP Duterte sa send-off ceremony para kay Pangulong Marcos kasama ang kanyang delegasyon patungong bansang Indonesia at Singapore. Janice Inhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihintay pa rin ang grupo ng mga magsasaka ang nakabimbing ayudang mula sa mga pamahalaan na hindi pa rin naipamimigay hanggang sa ngayon. Ang detalye ng balita ay hatid ni Ray Pelayo live. Ray, ilang magsasaka pa yung hindi nabibigyan itong ayuda at kailan ba ito maibibigay? Ela, sa pagtaya ng Federation of Free Farmers, posibleng mahigit pa sa 300,000 mga magsasaka yung hindi pa nakatatanggap ng tig-5,000 pisong financial assistance at abot pa ito sa halagang 2 billion pesos. Ito ay bahagi pa rin ng nasa 7.5 billion pesos na inilaang pondo ng pamahalaan noong nakaraang taon bilang pang-alalay sa mga magsasaka na naapektuhan ng pagpasok ng mga imported rice mula sa ipinatupad na rice tarification law. Ayon sa chairman ng grupo na si Leonardo Montemayor, pinadaan ang pondo sa Development Bank of the Philippines at Land Bank. Pero nagkaroon niya ng problema sa bahagi ng Land Bank. Narito ang bahagi ng pahayag ng chairman ng Federation of Free Farmers, si Leonardo Montemayor. Mas swerte na siguro kung merong 10% ng 400,000 farmers ang nakatanggap ng 5,000 na ayuda nila through Land Bank. So the main pangunahing balakid talaga sa distribution ng ayuda for 2021 ay yung pong proseso po ng Land Bank na hindi pa po nila na imprenta yung ID na kasama yung picture ng farmer. Ayon kay Montemayor, kahit pa paano ay nakakatulong na rin sa makakatulong sa mga magsasaka yung kung makukuha nila yung 5,000 na ayuda, bagamat hindi ito sapat para tapatan ng 10,000 pisong lugi ng mga magsasaka kada taon. Sa ngayon niya ay tumaas na ng nasa 20 to 25% ang gastos ng mga magsasaka mula sa dating mahigit sa 12 pesos kada kilo ng palay kumpara sa ngayon na nasa 15 pesos na. Lugi pa yung farmer ng 5,000 piso. Pero at least kung mabigay yung agad yung 5,000 pesos na yun, it will help the farmer. Also in terms of increasing the production. So in the end, pati po yung ating mga mamimili ay makikinabang din. Una na ang sinabi ng Land Bank na si September 7 ay mag-uumpisa na silang mamahagi ng ayuda. Panawagan ng grupo na maibigay na rin sana ang subsidy naman para sa fuel at fertilizer para naman maingganyo ang mga magsasaka na magtanim
Ayon kay Montemayor, may nasa halos 9 bilyong piso pa na ipamimigay ang pamahalaan para sa taong 2022 naman, kung saan DBP na lamang ang mamamahagi nito. Ella? Maraming salamat, Ray Pelayo live na nag-uulat mula sa Quezon City. Inihain ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso ang isang panukalang batas na naglalayong magpatayo ng Kadiwa Centers sa bawat lungsod at munisipalidad sa bansa. Mula sa Batasang Pambansa, may report si Eileen Cerudo live. Eileen, ano yung mga detaleng nakapaloob dito sa panukalang batas at sino ang may akda nito? Yes, Aga, sa ilalim ng House Bill number 3957 o ang Kadiwa Agri-Food Terminal Act, magkakaroon ng mga karagdagang Kadiwa Centers sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang lokal na pamahalaan din ang magpapasya kung anong klaseng Kadiwa Agri-Food Terminal ang ipapatayo sa kanilang lungsod o munisipalidad. Maaaring itayo ng mga lokal na pamahalaan ang Kadiwa Retail or Direct Selling kung saan magpapatayo sila ng mga Agri-Food Terminal. Pwede rin silang magsimula ng Kadiwa on Wheels na mga rolling stores na iikot sa bawat barangay o kadiwa sa pamahalaan na magsisilbing trade centers na itatayo malapit sa government offices. Layo ng panukalang batas na mailapit ang mga magsasaka at mangingisda sa mga mamimili. Posible din anyang bumaba ang presyo ng mga bilihin ng 10 hanggang 20% dahil maibabawas na ang gastos sa transportasyon. Nasa 25 billion pesos din ang inilaang pondo para sa Kadiwa Centers kung maisa sa batas ito at 10 billion pesos sa pagpapatuloy ng nasabing programa. Samantala, isasagawa ngayon sa Kamara ang deliberasyon ng pondo para sa Department of Agriculture. Nasa 167.8 billion pesos ang inilaang pondo para sa DA sa ilalim ng National Expenditure Program. Ang bulto ng pondo para sa taong 2023 ayon sa Agriculture Department ay mapupunta sa Office of the Secretary, sunod naman ang National Irrigation Administration. Planoan niya ng kagawaran na papalakas ang produksyon ng pagkain para sa national food security. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Eileen Cerudo. Nananawagan ng isang senador na maimbestigahan na ang paglaganap ng spam at phishing messages, partikular na ang tila personalized scam messages sa bansa. At mula sa Quezon City, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano ang paliwanag ng mambabatas kung bakit dapat na itong maimbestigahan sa Senado? Kailan naniniwala nga si Senator Sherwin Gatchalian na napapanahon ng investigahan sa Senado ang kumakalat na text scams upang protektahan ang seguridad at privacy ng mga consumer. Sa gitna nga yan, Ella, nung paglaganap ng scam messages na may kasama ng pangalan at iba pang impormasyon ng mga subscriber. Sa inihaing resolusyon ng mambabatas, sinabi nitong nakababahala na ang patuloy na problema sa spam at phishing text messages sa kabila ng sinasabi ng telecommunications companies na na-block na nila ang malaking bilang ng mga ito. Maliwanag din anya na paglabag ito sa privacy ng mga subscriber at nagdudulot ng takot na maaaring makompromiso ang kanilang mga personal na detalye. Dagdag ni Gatchalian, hindi na sapat ang mga hakbang na ginagawa ng interagency group na binuo noong nakaraang taon sa pangunguna ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC dahil sa patuloy na paglaganap ng text spam at scams. Kaya higit na intervention anya ang kailangan gawin para mahinto na ang naturang gawain. Sinabi rin Ella ni Gatchalian na noong Hunyo, higit sa 23 million scam messages ang na-block na raw ng PLDT Incorporated sa loob ng 4 na araw, habang mahigit 138 million spam at scam text messages naman ang naharang na raw ng Globe Telecom sa loob ng 6 na buwan mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. At saka papasok nga lang din na balita, Ella, sinabi ni Senator Grace Poe na siyang chairperson ng Senate Committee on Public Services na magkakaroon na ng pagdinig sa Miyerkules kaugnay ng issue at para matalakay na rin muli ang panukalang SIM Card Registration Act na na-veto noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yan mo ng update mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Harleen, marami rin akong natatanggap na mga messages na katulad ng mga ganyan. So ano ang dapat namin gawin? Ito ba ay kailangan i-block na? Huwag nang ipindutin pa yung link na yon?
Ella, ayon nga doon sa patuloy na panawagan ng National Telecommunications Commission ay wag nang pansinin o wag i-click yung mga link na kasama doon sa mga natatanggap na text spams dahil nga karaniwan ayan yung mga scam o talagang ang balak ng mga text messages na ito at yung mga scammers sa likod niya ay makuha yung personal information. Kaya ang patuloy nilang panawagan sa publiko, Ella, wag nang pansinin kapag naka-receive ng mga ganyan text messages at wag pipindutin yung mga link na kasama doon sa mga mensahe na yon, Ella. Alright, maraming salamat. Herlene Delgado live na nag-uulat mula sa Quezon City. Patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa ilang lugar sa bansa ang southwest monsoon o hanging habagat. Ayon sa Pag-asa, asahan ang kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms ngayong araw sa northern at central Luzon. Kabilang na rito ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales at Bataan. Samantala, makararanas rin ng maulap na kalangitan at isolated rain showers o thunderstorms ang Metro Manila. At dahil inaasahan pa rin ang mga pag-ulan ngayong araw, pinag-iingat ng Pag-asa ang publiko kaugnay sa posibleng pagbaha o landslides sa ilang mga lugar. Titimbangin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang parehong opinyon ng Department of Health, Department of the Interior and Local Government at iba pang mga sektor kaugnay ng issue sa face mask policy. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, bagaman nasa jurisdiksyon ng DOH ang usapin ukol sa paggamit ng face mask, kinakailangan rin ngayon na ikonsidera ang opinyon ng mga lokal na pamahalaan. Kaya naman, hihintayin rin ng Malacanang ang magiging komento ng DILG hinggil sa nasabing issue. Nauna nang ipinag-utos ni Cebu City Mayor Mike Rama ang lifting ng face mask mandate sa kanilang lungsod na tinutulan ng DILG at DOH. Nasa 100 milyong piso na ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development para sa ayuda ng mga estudyante. Katumbas ito ng nasa 42,000 na beneficiaries sa nakalipas na 3 Sabado. Samantala, kinansila nitong Sabado ang cash distribution sa Batanes, Ilocos Sur at Rizal dahil sa masamang panahon. Muli ay ipinaalala ng DSWD sa mga nais makakuha ng cash na magparehistro at hintayin ang confirmation bago magtungo sa mga payout centers. Para naman sa mga walang gadget o online access, nagsasagawa ang ahensya ng off-site payout. Naglabas ng schedule ang Commission on Elections para sa December 5, 2022 barangay at sangguniang kabataan election. Sa kabila ito ng mga panawagan na muling ipagpaliban ang halalan. Itinakda ang filing ng Certificate of Candidacy sa October 6 to 13, habang ang campaign period ay sa November 25 hanggang December 3. Magbubukas naman ang polling precincts ng alas 7 ng umaga at magsasara ng alas 3 ng hapon. Bibigyan naman ang mga kandidato na magsumite ng kanilang statements of contributions and expenditures hanggang January 4, 2023. Humarap na si Gwyneth Ann Chua, ang binansagang poblasyon girl sa Makati City Metropolitan Trial Court, Branch 128 kaninang umaga. Naghain na si Chua ng guilty plea sa paglabag sa quarantine protocols noong Disyembre 2021. Si Chua ay isang returning overseas Filipino mula sa United States na dumating sa Pilipinas noong December 22. Ngunit sa halip na mag-quarantine ay lumabas ito ng Berjaya Hotel sa Makati at nakitang nakipag-party kasama ng kanyang mga kaibigan sa poblasyon Makati. Kinalaunan ay nagpositibo sa COVID-19 si Chua. Sinampahan din ng reklamo ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang magulang ni Chua. Ayon sa Makati prosecutor, nagbayad ng multa na 20,000 pesos si Chua kaninang umaga. Pangungunahan ng Department of Foreign Affairs ang paghawak sa kaso ni Mary Jane Veloso, ang Pinay na nasa death row sa Indonesia dahil sa mga kasong may kinalaman sa droga. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople, ang DFA ang siyang may institutional merit at kaalaman sa maselang kasong ito. Ipinasa na rin niya kay Secretary Enrique ang open letter ng mga magulang ni Veloso kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
Matapos ang dalawang magkasunod na linggo ng oil price hike, panibagong rollback sa presyo ng langis ang inaasahang ipatutupad bukas. Ang detalye ng balita ihahatid ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano yung nakikitang dahilan ng Department of Energy sa pagbaba uli ng presyo ng mga produktong petrolyo? Aga ang pagbaba ng demand sa langis ang pangunahing dahilan sa rollback sa presyo ng produktong petrolyo ayon sa Department of Energy. Paliwanag ni Rodela Romero, Assistant Director ng DOE Oil Industry Management Bureau, nakakaapekto pa rin sa fuel price ang pagtaas ng interest rate sa central bank sa Estados Unidos. Kapag mataas kasi ang interest rate, ay napipilitang tumigil o magbawas ng operasyon ng ilang industriya dahilan ng pagbaba ng demand ng langis. Ngunit isa sa mga humihila pababa ng demand ay ang pagpapatupad ng lockdown laban sa COVID-19 sa ilang lugar sa China. Pakinggan natin si DOE OIME Assistant Director Romero. Nagkaroon pa rin ng intermittent lockdown ang bansang China. Alam naman natin na malaking consumer na bansa ng petroleum product ang China. So dahil bumaba ang demand nila, sa taya ng uni oil, 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos ang madadagdag sa presyo ng diesel. Habang 2 pesos and 50 centavos hanggang 2 pesos and 70 centavos naman ang dagdag singil sa gasolina. Ayon sa DOE, kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng demand, ay posibleng bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ito rin ang forecast o pagtaya ng S&P Global Community or Global Commodity Insights na bababa ang presyo ng langis sa huling quarter ng taon. Payo ng DOE sa mga motorista at mga industriya, kontrolin pa rin ang paggamit ng petrolyo habang mataas ang presyo ng mga ito. Yan mo ng greatest, balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. May nakikitang solusyon si National Security Advisor Secretary Clarita Carlos upang magkasundo ang mga bansa na umaangkin sa bahagi ng South China Sea. Sa ngayon ay paubos na rin ang mga isda sa karagatan at nangangailangan na ng aksyon ng mga nasyong nakikinabang dito, kabilang na ang Pilipinas at China. Alamin natin ang detalye sa report ni Ray Pelayo. Sa harap ng mga marine scientists mula sa iba't ibang mga bansa ay sinabi ni National Security Advisor Secretary Clarita Carlos noong nakaraang Biyernes na sumusulat ito ng isang libro hinggil sa Regional Fishing Agreement na maaaring gamiting batayan o regulatory framework sa pangingisda ng mga bansang umaangkin sa bahagi ng South China Sea. Kabilang sa mga bansang may territorial claims sa karagatan ay ang Pilipinas, Brunei, China, Taiwan, Indonesia at Vietnam. Imbis anya na pag-usapan ng teritoryo, bakit hindi muna talakayin kung paano mapag-iingatan at mapagyayaman ang mga isda at pangingisda sa lugar? What I'm hoping is that when you engage in low politics cooperation, then you build up trust, you build up confidence, and you build up cordiality and friendship, which after a while become habits of cooperation. And when you have sunk and already are swimming in these habits of cooperation, there will come a time when you will have to migrate to high politics area. Sa pag-aaral ng mga scientists, nasa 70 to 95% ng mga isda sa South China Sea ang nawawala mula noong 1950s. Ang isa sa malaking problema sa hinaharap ay ang papakaunti na ring supply ng tuna dahil maging ang mga maliliit ay hinuhuli na rin. Kasama sa librong isusulat ni Secretary Carlos ay ang paraan kung paano mangingisda sa lugar. This is what the book that I'm writing on is all about. What I want is for not only those who are contesting the waters to talk about this and to seek a consensus on a regulatory framework involving fish first. When to fish, when not to fish, where to fish, what kind of fish to fish, etc. All those kinds of items, they will form part of what I'm designing for this regional fishing agreement. Ayon sa opisyal, bahagi ng national security ang pagkakaroon ng food security, kaya't dapat na mapagtuunan ito ng pansin.
ang food talaga is pinakamalapit sa ating existence, no? Hindi ba? I'm sure hindi kita makadidiscuss about, democracy, socialism, etc. pag nagugutom ka. So dapat muna pakainin muna kita, no? So food security is really at the top of the totem pole of our human security. And what I have done is really bring national security to the individual level. Food security, energy security, health security, no? The survival of the individual. And eventually, of course, the survival of the whole nation. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magre-retiro na sa pwesto si dating Commission on Elections o COMELEC spokesperson Director James Jimenez sa September 15, 2022. Humihingi naman ng pangunawa ang COMELEC sa dahilan ng maagang pagre-retiro ni Jimenez. Narito ang report ni Dante Amento. Inaprubahan na ng Commission on Bank ang hiling na maagang pagre-retiro ni dating COMELEC spokesperson Director James Jimenez na isinumitin niya noong August 2. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, personal ang dahilan ni Jimenez. Siyempre po nalulungkot kami sa maagang pagre-retiro po ng aming Director ng Education Information Department. Subalit ito po ay napaka-personal sa kanya at kami po ay sobrang umuunawa sa personal na dahilan ni Director James Jimenez. At sana naman po, pakiusapin namin sa publiko, ay unawain din po natin yung kung ano man po ang rason ng aming Director James Jimenez sa maagang pagre-retiro. Sinisimulan na rin nila ang paghahanap ng papalit sa mababakanting pwesto nito. Sa tanong naman hinggil sa investigasyon ng pumalpak na debate ng COMELEC noong nakaraang eleksyon kung saan sangkot si Jimenez, ayon kay Garcia, nais muna nilang bigyang konsiderasyon ang hiling ng dating COMELEC spokesperson. Patuloy pa rin naman anya ang investigasyon sa isyu kahit wala na ito sa pwesto. Yung pong bagay na yun, hindi muna namin kinonsider doon sa nung aming tanggapin ang kanyang retirement. Kasi alam niyo po, ang importante, ma-process yung kanyang mga dokumento. Yung investigasyon o yung tinatawag na fact-finding, wala naman pong paghinto yun. Pero hindi naman po pwedeng makapagpahinto yun doon sa intensyon ng isang tao na makapag-retire. Si Jimenez ang Director ng Education and Information Department o EID. Hindi apektado ng optional retirement nito ang kanyang mga matatanggap na benepisyo mula sa COMELEC, GSIS at Pag-ibig. Samantala, nagpasalamat din ang COMELEC kay Jimenez sa di matatawaran na pagsisilbi sa bansa sa pamamagitan ng Commission on Elections. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bibigyan na ng sapat na panahon ang mga empleyado na makapag-leave sa trabaho upang ipagluksa ang kanilang yumaong mahal sa buhay. Narito ang ulat ni Aileen Cerudo. Inihain sa mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill No. 2345 o ang Bereavement Leave Act of 2022. Layo ng inihaing batas na makapag-file ng leave ng hanggang 10 araw ang mga manggagawa na namatayan ng kamag-anak. Ayon sa mga may akda ng panukalang batas na sina Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez at Jude Asidre, dapat bigyan din ng sapat na panahon ang mga empleyado na magluksa at maasikaso ang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay. Sa ilalim ng House Bill No. 2345, bibigyan ng 10-day leave ang mga empleyado sa pribado at pampublikong sektor nang walang ikakaltas sa kanilang sweldo. Samantala, haharap naman sa karampatang parusa ang mga employer na hindi susunod sa nasabing panukalang batas. Kabilang dito ang President, Vice President, Chief Executive Officer, General Manager, Managing Director o partner na mismong responsable sa hindi pagbibigay ng bereavement leave sa kanilang empleyado. Maaari silang makatanggap ng multa ng hindi hihigit sa 20,000 piso o ang pagkakakulong ng 15 araw hanggang 1 buwan. Ang Department of Labor and Employment at ang Civil Service Commission ang siyang aatasang maglabas ng rules and regulations sa pagpapatupad ng nasabing panukala kung maisa sa batas ito. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nagbabala ang pamunuan ng Philippine National Police laban sa mga tauhan nito na protektor ng mga iligal na sugal gaya ng huweteng. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., umiiral pa rin ang one-strike policy sa mga mahuhulihan na sangkot sa sugal o protektor ng sugal sa kani-kanilang nasasakupan. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, paano itong one-strike policy na tinatawag ng PNP and ito ba ay para lamang doon sa mismong involved? Aga, hindi yung tinatawag na one-strike policy ng Philippine National Police, hindi lamang mismong yung involved ang maaaring maalis sa pwesto o maalis sa serbisyo matapos ng kasuhan, kundi maging yung immediate supervisor ng mga ito ay nanganganib din na makasuhan at maalis sa pwesto. At sinabi nga nitong si General Azurin, umiiral pa rin. Ito kasing one-strike policy, Aga, ay ipinatupad noong mga nakaraan pang mga chief PNP. Babala ni General Azurin sa mga pulis, hindi na anaya dapat pang hintayin na mga regional directors na manggaling dito sa Campo Crame ang utos para alisin sa pwesto itong mga pulis na protector nga ng illegal numbers game o yung tinatawag nga na weteng. Aminado din Aga ito si General Azurin na bumabalik-balik lamang ang weteng kaya't mahigpit ang paalala nito sa mga pulis na hulihin ang mga nasa likod nito at huwag pahintulutan ang naturang sugal. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Tumambak ngayon sa Dolomite Sand Beach ang bulto ng mga basura dahil sa epekto ng nakaraang bagyo. At mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, meron na bang naglilinis ng mga basura dyan sa may Dolomite Beach? Yes, Ella, may nakita na tayong mga naglilinis dito mula sa mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority. At ayon pa nga sa mga naka-duty dito, mga guard, Ella, at mga pulis, nagsimula tumambak itong mga basura na ito noong nagkaroon nga tayo ng masamang panahon, epekto ng bagyo. At dala na rin ang habagat, Ella. At karamihan dito, Ella, nakikita natin kanina ay mga water lily ito, no? Mayroon ding mga plastic bottles ng soft drinks, mayroong styrofoam at iba pa. Ayon sa mga nakabantay nga dito, kapag wala namang masamang panahon, Ella, tulad ng low pressure o kaya bagyo, ay nanatili namang malinis itong lugar na ito, itong bahagi ng Manila Bay, partikular na itong Dolomite Sand Beach. Kanina ay marami pa rin naman tayo nakita, Ella, na mga nagpunta rito kahit sa ngayon na mga turista at maging mga lokal na turista, at naniniwala silang mas maganda pa rin ang Manila Bay sa ngayon kaysa mga nakaraang taon. Before Duterte, it's very, very different. Yeah, and lots of garbage. The whole beach was filled with garbage. Samantala ay lang ngayon namang alauna ng hapon ay inaasahan natin na magpupunta naman dito o tutungo rito itong mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR upang maglinis naman dito, at katuwang din nila yung Department of Public Services o DPS ng Manila Local Government. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nananatiling sarado ang dalawang kalsada sa Cordillera Administrative Region dahil sa epekto ng nagdaang bagyong Henry. At mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Marvin Calas live. Marvin, nagsasagawa pa ba ng clearing operation dyan sa mga saradong kalsada? Yes, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang clearing operations ng DPWH CAR, katuwang ang ilang mga line agencies, lalo na sa mga areas dito sa rehiyon na madalas ay nakapagtatala ng landslide o pagguho ng lupa. Sarado sa mga motorista ang dalawang kalsada sa Cordillera Region na naapektuhan ng nagdaang bagyong Henry. Kabilang na dito ang Mountain Province Ilocos Sur via Tuwe Road at ang Quezon Road na madalas magkaroon ng mga pagguho ng lupa dulot ng maulang panahon. Naglabas din ng abiso ang
Naglabas din ng advisory ang DPWH Mountain Province District Engineering's Office na isasara ang Baguio-Bontoc Road, particular na sa Napos Section of Bontoc-Ili Mountain Province mula 8 p.m. hanggang 7 a.m. kinaumagahan. Ito ay bilang pag-iingat sa mga motorista at hearing operators team dahil sa unpredictable at tuloy-tuloy na slope collapse na nararanasan sa lugar. Samantala, 5 barangay sa bayan ng Atok Benguet ang nakapagtala ng landslide at rock slide noong weekend. Kabilang na dito ang Barangay Tatubo, Barangay Kaliking, Barangay Poblasyon at Barangay Naguwe. Patuloy sinasagawang clearing operations sa lugar ng mga tauhan ng pamahalaang palalawigan, lalo na sa Kolbong, Oyusan, Atok Benguet. Pinapayuhan din ng publiko na sundin ang lahat ng kinakailangang pag-iingat, lalo na ngayong tag-ulan na madalas ay madulas ang kalsada at madalas ding nakararanas zero visibility. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Marvin Cales live na nag-uulat mula sa Baguio City. Sinimulan ng hukay ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ang mga coastal area sa probinsya bilang solusyon sa mga nararanasang pagbaha. At mula sa Pulilan, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kailan ang target na matapos ang isinasagawang dredging project dyan? Wala namang binanggit ang local government unit kung kailan nila target itong matapos, pero hanggat meron silang may tutulong sa dredging operation sa munisipalidad at coastal area ay ipagpapatuloy nila ito para doon sa mga munisipyo na mga nangangailangan. Sari-saring basura, langis at tambak-tambak na mga putik ang nahukay sa dredging operation sa Malolos, Kalumpit at Taguloy ng Bulacan na Local Government Unit at Department of Public Works and Highways o DPWH. Anoy na bako ang sabay-sabay na naghuhukay sa 3 lugar sa lalawigan na madalas na binabaha. Plano ng Bulacan Provincial Government na gawin ang paghukay ng 24 na oras upang agad na matapos ang proyekto. Tambak-tambak is not the solution. Kaya ito kami ngayon. Ginagawa namin ng paraan na at least makabawas ito. Now, kung tatambak-tambak na naman, mabaha na naman, tambak, yung ulo ng estudyante, sasahid na sa kisame. Nasa 4 na metro ang hinuhukay sa mga ilog at posible nila na mabawasan ng 60% ang baha sa Bulacan kapag natapos ang dredging project. Napakalaki pong component yan. Kanya tama po siya, 60% of the problem ma-eliminate po pagka po yung sapa, yung ilog ay na-dredge. Tapos yung bukana po ng mga ilog na yan, lalagyan ng floodgates, lalagyan po ng pumping station. So yung nangyari po sa Metro Manila, mangyayari na po rito sa lalawigan ng Bulacan. Hinihiling ng provincial government sa mga LGU na suportahan ang isinasagawang paghukay sa mga coastal areas para maibsan ang taon-taon na lamang na baha sa lalawigan. At yan ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres live na nagulat mula sa Pulilan, Bulacan. Patuloy na nadaragdagan ang naitatalang mga kaso ng food and waterborne diseases sa Iloilo City. Dahil dito, ipinasara na rin ng lokal na pamahalaan ang mga water refilling stations at balon na kontaminado sa lungsod. At mula sa Iloilo City, may report si Lalaine Moreno live. Lalaine, saan ngayon kumukuha ng mga maiinom na tubig ang mga residente dyan na apektado? Ang ilang mga residenteng apektado nitong pagpapasara ng mga water stations at balon ay pansamantalang kumukuha ng tubig mula sa water rationing ng lokal na pamahalaan. Ang iba naman na may kakayahang bumili ay bumibili sa mga ilang mga tindahan dito sa lungsod. Umakyat na sa 342 ang tinamaan ng acute gastroenteritis o infeksyon sa bituka sa Iloilo City sa latest data ng Iloilo City Health Office. 8 ang nasawi, 85 ang nasa ospital, 58 ang nagpapagaling at 191 na ang nakarecover. 8 rito ang kumpirmadong may cholera. Dahil dito isinailalim na sa state of calamity ang buong lungsod upang magamit ang 12.5 million pesos na quick response fund para sa medical personnel, pagbili ng mga medical supplies, gamot, gasolina at iba pa mga gastusin. Batay sa isinagawang bacteriological test sa City Health Office sa mga water sources sa lungsod,
mahigit 50 mga balon na ang positibo sa E. coli at coliform. Ganun din ang higit 10 water station sa lungsod na kontaminado ng E. coli at coliform. Ipinasara naman ng lokal na pamahalaan ng mga water stations at balon na nagpositibo sa bacteriological test o mayroong E. coli at coliform bacteria. Patuloy naman ang ginagawang surveillance at monitoring ng lokal na pamahalaan upang matukoy ang lahat ng mga tinatamaan ng gastroenteritis o cholera. Maigpit na pinaalalahanan ng mga residente na pakuluan muna ang tubig bago ito inumin para makaiwas sa mga sakit. Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno live na nag-uulat mula sa Iloilo City. Tinawag ni dating US President Donald Trump si President Joe Biden na kaaway ng Estado. 2 oras na nagsalita sa kanyang unang campaign rally si Trump kasunod ng raid sa kanyang Mar-a-Lago State ng Federal Bureau of Investigation o FBI. Narito ang report ni Imelda Andrada. Tinuligsa ni dating US President Donald Trump ang ginawang paghalughog ng Federal Bureau of Investigation o FBI sa kanyang tirahan sa Florida. Aniya tahasan itong pandudusta sa hustisya at napakatinding paglabag sa batas. Tinawag din nitong enemy of the state o kaaway ng Estado si President Joe Biden. Ginawa nito ang pahayag sa kanyang unang public event kasunod ng FBI raid sa kanyang Mar-a-Lago State sa Pennsylvania araw ng Sabado. Bago ito, nauna na si President Biden na magsalita sa Pennsylvania at tinuligsa si Trump at ang Make America Great Again supporters nito. Tinatawag niya ang mga itong extremist at banta sa demokrasya ng bansa. Subalit gumanti naman ng maanghang na salita si Trump at sinabing pinaka-divisive at hateful speech ito ng isang American president. Isang key battleground state ang Pennsylvania para sa midterm elections sa Nobyembre. Sa gitna ito ng pagtindi ng legal pressure kay Trump dahil sa mga dokumentong natagpuan ng FBI sa kanyang Mar-a-Lago State. Imelda Andrada, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 100 bahay na at ilang gusali ang napinsala ng isang wildfire sa rural Northern California. 2 ang naiulat na sugatan at libo-libo ang kinailangang lumikas dahil sa epekto ng Mill Fire. Biyernes, 1:00 ng hapon local time nang mag-umpisa ang apoy sa hilaga ng Weed. Batay sa huling datos ng Cal Fire, mahigit na sa 4,000 acres na ang apektado ng sunog samantalang wala pa sa kalahati nito ang contained ng mga bumbero. Inaasahan pa ang mga pagbaha sa southern Pakistan dahil sa pagtaas ng antas ng tubig sa pinakamalaking natural freshwater lake sa bansa, ang Lake Mancher. Bunsod ito ng matitinding ulan na dulot ng habagat simula pa sa kalagitnaan ng Hunyo. Halos 1,000 at 300 na ang nasawi bunsod ng kalamidad. Inaabisuhan na ang mga residente sa mga probinsyang malapit sa lawa na lumikas na matapos maabutan ang dangerous level sa Lake Mancher at banta ito sa dike at embankment. Kinailangan nang makapagpawala ng tubig sa embankment ng lawa upang maiwasan ang mas matindi pang pinsala. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 3 na nagsasabi, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sa makatwid bagay ang inyong pagpakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.